Ito ba ang ipinakilala sa akin ni nanay? May 8-pack abs at 1.88 metro ang tangkad? Sa wakas, hindi nagsinungaling si nanay. Ikaw ba si Miss Sue? Bakit ang itsura mo sa litrato ay hindi tugma? Hindi naman sinabi ni Tita Lee na 200 pounds ka. Ako? Mr. Zhang, 160 pounds lang ako. Okay lang yan. Ang mga babae ngayon, nagfo-focus sa pag-aalaga ng katawan. Sa unang tingin pa lang, hindi ka disiplinado. 160 pounds ay tama lang. Mayroon akong may sakit na nanay na nakaratay. At isang 2 taong gulang na bata. Dahil matipuno ka, sakto, naalagaan mo sila. Huwag mo akong i-blackmail gamit ang lumang moralidad mo. Ikaw? Tumahimik ka na. Lipstick, ako ang bumili. Kotse, sa pagtitipid, kaya kong bilhin ng buo. 100 square meters na condo, binayaran ko ang down payment. Bilang isang modernong independenteng babae, hindi ako maglilingkod sa mga toxic na lalaking mayabang. Hemp. Ayoko makipag-away sa babae. Hemp. Hemp, Feng Jingxi, di ba? Sasabihin ko ng direkta, mayayaman lang ang gusto kong pakasalan. Walang bahay, walang kotse, walang ipon na mahirap. Huwag mo akong sayangin ng oras. Kakakalipat ko lang dito, sisikapin ko ang bahay at kotse. Ano silbi ng sikap? Kapag nagtagumpay ka, matanda na ako. Walang kakayahan. Huwag kang mag-blind date. Nakakahiya. ang blind date ay tungkol sa pagkatao at ambisyon, hindi parang pagbubukas ng kahon para pumili ng ari-arian. Sino ba ang hindi nagsimula sa wala? Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa pagiging materialistiko. Walang anuman. Tumutulong lang sa nangangailangan. Oh. Ang paggalang sa iba ay paggalang sa sarili. Kumusta? Ako, si Su Xiaoyu. Ikaw ba ay kakalipat lang sa Shanghai? Kanina lang. Salamat, Miss Sue. Feng Jinxi. Kumusta? Hindi sinasadyang narinig ko na pinipilit ka rin ng pamilya mong magpakasal. Baka interesado ka bang makipag-contract marriage sa akin? Ako? Ang gwapo mo. Ang taba ko naman. May counting self-awareness ako. Pinahahalagahan ko lang ang iyong ugali. Pareho tayong pinipilit. Kanya-kanyang pangangailangan. Walang panghihimasok. Ang pagtatanong ng ganito ay medyo bastos? Hindi bastos, hindi naman. Tara na ngayon din. Uuwi ako para kunin ang sedula. Hihintayin kita sa harap ng City Hall. Pakasal sa isang gwapo, malaking kita, walang talo. Bahala na kung totoo. Sige na, kunin muna. Alis na. President Feng, lahat ng executives ng Shengxi Group ay naghihintay sa inyo para sa turnover ceremony bilang bagong CEO. I-announce, kanselahin ang turnover ceremony. Kukuha ako ng marriage certificate. Kukuha ng certificate, ikakasal na ang President Feng. Nag-asawa na nga ako. Feng Jinxi, sana po ay maging maayos ang pakikitungo natin. Sige, ingat. Uy, ma, Si Director Jiang, bakit siya naghanap ng matchmaker para pagsabihan ako? Xiaoyu, sabi ni nanay, huwag kang masyadong mapili. Hindi maganda ang katawan mo at saka pala away ka. Sa marriage market, napaka-competitive na ngayon. Maghanap ka ng mayaman at tumira ng payapa, di ba? Ma, si Director Zhang, gusto lang niya ng katulong. Hindi talaga ako papakasal sa kanya. At saka, may nahanap na akong karapat-dapat na pakasalan. Sige na, bye. Huwag mo na siyang pansinin. Ganyan talaga si nanay. Perang-pera lang ang nasa isip. Dati, dahil sa tatay ko, napilitan siyang magkautang, maraming utang. Kaya, ayaw niyang maulit iyon. Naiintindihan ko. Para sa ikabubuti mo rin naman si tita. Napakalinaw ng isip mo. Mas matino ka kaysa sa karamihan. Ah, oo nga pala. Eto. May 100,000 piso sa card na ito. Kunin mo. Kakalipat mo lang dito sa Shangjing, di ba? Dito, hindi sapat ang 4,000 piso sa isang buwan. Simula ngayon, ako ang magtatrabaho sa labas. Ikaw naman ang bahala sa bahay. Nagtatrabaho ako sa Shengxi Group. 8,000 piso ang buwan ng sahod. Sapat na para buhayin ka. Shengxi Group? Bakit? Aalagaan mo ako? Siyempre naman, kahit kasunduan lang ang kasal natin, hindi ko naman hahayaan na mabigatan ka.
May bahay ako sa gitna ng lungsod. Password ay 666. Pwede ka nang lumipat. Ang mga halaman ko at ang pusa ko, bahala ka na sa kanila. Ito ay mas kaysa sa mga babaeng sumisip-sip sa mayayaman. Naku! Muntik ko nang makalimutan. Ngayon ang inauguration ng bagong CEO ng Shengshi Group. Dapat lahat ng empleyado ay naroon. Kapag nahuli, ibabawas sa performance bonus at pupunahin pa. Alis na ako. Buti naman, dadaan din ako. Ihatid na lang kita. Talaga? Salamat ha. Pero, hindi ka ba mahirap? Saan ka nakakuha ng pera pambili ng kotse? Yung amo ko, nakita na masipag ako. Binigyan ako ng kotse, pang field work. Sabi ko na nga ba, napaka-enterprising mo. Ang ginto, saan man ilagay, kumikinang. Tama ang paningin ko. Tara na. Salamat sa pagsundo sa akin ngayon. Ngayong gabi, baka mag-overtime ako. Huwag mo na akong hintayin kumain. Magluto ka na lang ng kahit ano. Alagaan mo ang pusa ko. Ingat ka. Huwag mong isipin na dahil nagtatrabaho ako sa Shengshi Group, ay mababa ang tingin mo sa sarili mo. Huwag mo ring isipin na nakakahiya ang pagiging kasambahay. Walang mababa o mataas na trabaho. Magsumikap ka lang, ang ginto, saan man ilagay, kumikinang. Naniniwala ako sa'yo. Aalis na ako. CEO Feng. Ipadala sa akin ang file ni Su Xiaoyu. Si Su Xiaoyu mula sa Project Department. CEO Feng, baka naman yung pinakasalan mo kaninang umaga ay si Miss Su. Tigilan mo yung daldal mo. Gawin mo ang sinabi ko. Opo, Mr. Feng. Ang baguhan sa Shengshi Project Department ay siya ring bagong asawa ko. Sana po ay maging maayos ang samahan natin. CEO, ang abiso tungkol sa pagkansela ng pulong ay naipamahagi na. Pinag-uusapan ito ng mga empleyado. Ayoko sa formalidad. Puntahan ninyo ang mga board members sa opisina ko. At saka, kasal na kami ni Su Xiaoyu. Sa kumpanya, lihim muna ang pagkatao ko. Ano? Nagpakasal na talaga kayo? Akala ko nagbibiro lang kayo. Kasal na kayo ni Miss Su, bakit hindi na lang sabihin sa kanya na kayo ang bagong CEO? Espesyal ang posisyon ko? At komplikado ang mga tao sa paligid. Tsaka, kakilala pa lang namin ang isa't isa. Kapag tamang-tama na ang panahon, saka ko sasabihin sa kanya. Narinig mo na ba? Ang bagong CEO, kinansela ang pulong ng inaugurasyon. Nakakamisteryo. Sabi nila, ang binatang ito na si Feng ay isang ultra-rich sa Shangjing. Bata pa, pero matagumpay. Pero, medyo malamig daw ang ugali. At saka, medyo baliw. Medyo baliw? Gaano ka baliw? Sabi, malupit daw ang mga paraan niya. Para sa proyekto ng kumpanya, personal niyang sinalungat ang sarili niyang fiancé at halos maipabilanggo pa siya. Kung sino man ang makasagot sa kanya, pwedeng masibak agad. Xiaoyu, sa tingin mo, kaming dalawang bago, baka targetin tayo ng bagong CEO? Naku, malamang hindi naman. At saka, ang malaking amo, wala namang oras para intindihin ang mga maliliit na isda tulad natin. Gawin na lang natin ang trabaho natin. Tama ka. Halika, magtrabaho na tayo. Sana hindi siya isang mahirap na baliw. Itong si Su Xiaoyu. Iba siya sa mga dati na inihaharap kay Mr. Zhang. Sa proyektong ito, asa ako sa kanya. Mr. Feng, ito ang report noong nakaraang taon. Pakitingnan po. Mr. Feng. Mr. Feng. Tinatawag niya siyang Mr. Feng. Xiaoyu, ikaw? Ikaw, Feng Jinji. Baka ikaw ang bagong Feng Zong namin, di ba? Dahil alam mo na, Imposible, imposible, imposible. Hindi naman ito short drama. Ang ordinaryo ko naman.
Imposible rin na maging asawa ng CEO bigla. Ah. Sa totoo lang, Ay nako, alam ko na pumunta ka para sa project, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ako gold digger. Uy, bilis! Bilis! Magtrabaho ka na rin. Magtatrabaho na ako. sige, mamaya, susunduin kita. Mauna na ako. Si. Ang cute niya. Feng Jinxi, dahil kasal tayo sa kontrata, kailangan nating magtakda ng rules. Tingnan mo ito 3 kasunduan. Una, bibigyan kita bawat buwan ng 5,000 piso allowance. Ang gawaing bahay halaman at pusa ko. Ikaw ang bahala, huwag kang tamad. Pangalawa, habang kasal tayo, huwag manghimasok sa personal na buhay. Pero sa pag-ibig dapat tapat, walang landian, at walang pangangaliwa. Pangatlo, 1 taon ang kontrata. Kung sino unang lumabag, siya ang magbabayad ng 5 milyong pisong penalty. Huwag kang magdaldal. 5 milyon? Sa tingin mo, sobra ba ang 5 milyon? Pero sa account ko, wala namang 5 milyon. Para lang yan sa disiplina. Pipirmahan ko. Oo nga pala. Ngayong pumunta ako sa opisina niyo balita, may bagong CEO, yung Feng Zong ano siya. Wag na. Sabi nila sobrang weirdo daw siya. Malamig at kakaiba ang ugali, at napaka-stricto. Weirdo? Bakit naman? Naglaan ang department namin ng isang buong buwang welcome party. Kinansel lang niya bigla. Wala man lang konsiderasyon sa pagod namin. Pero okay na rin. Wala naman akong karapatan dumalo sa welcome party. Kung pumunta ako, sasabihin pa nila ang tabako. At hindi ako bagay magbigay ng award sa board. Tawanan? May nang-aapi ba sa'yo? Hindi naman exactly pang-aapi. Akala lang nila mataba ako. Pero maraming magaganda sa project team namin. Sabi nila hindi raw ako bagay magbigay ng award sa board. Sa tingin mo, dapat ba akong mag-diet? Kung hindi, laging sinasabi na mataba ako. Huwag kang mag-diet. Tama lang yung katawan mo. Ang cute mo. Gusto kita. Medyo nauuhaw ako. Kukuha ako ng tubig. Anong ginagawa nyo? Nanay, bakit ka nandito? Ni hindi ka man lang kumatok? Ito ba yung sinasabi mong ang pinakasalan mo? Mukha naman siyang gwapo. Magandang umaga po, tita. Ano ang trabaho mo? May bahay ka ba? Taga Beijing ka ba? Ay, nanay, Tita, huwag kayong mag-alala. Ang bahay at ang rehistro, sisikapin ko. Hindi ko hahayaang masaktan si Xiao Yu. ay, oo nga. Nanay, huwag kang mag-alala. Mabuti naman si Jinxi sa akin. Talagang mabuti? Gaano ba kabuti? Gaano na kayo magkakilala? Magkakilala. Matagal na. 2 buwan na ang nakalipas sa coffee shop. Nag-first sight ako kay Xiao Yu. Pagkatapos makilala, nakita kong siya ay mabait at masaya, isang mabuting tao. First sight? Sa kanya? Ay, nanay. Ano bang mali sa akin? Bakit hindi ako magkakaroon ng lalaking magugustuhan sa akin? Tita, gustong-gusto ko si Xiao Yu. Pagkatapos makilala, nakita kong siya ay perpekto sa loob at labas. Taos puso, mabait at kaibig-ibig. At hindi siya naghahanap ng mayaman. Ang ganitong babae ay bihira. Kayo. Hindi naman kayo yung uso sa internet na peking kasal, manloloko sa magulang? Ay, nanay. Paano naman mangyayari yon? Kasal kami sa totoo. Totoo kayong mag-asawa? Sige, natutulog ba kayo sa iisang kwarto? Siyempre, natutulog kami sa iisang kwarto. Sige, di magpapatuloy si nanay dito ngayon. Ito pa naman ang unang pagkakataon na magkita namin ni Xiao Feng. Di magluluto ako ng pagkain para kay Xiao Feng. Ay, nanay. Huwag na. Huwag na talaga. Tumigil ka na. Desisyon na yan. Bibili na ako ng pagkain ngayon. Hey! Hi! Sira na tayo. Hindi nga. Ngayong gabi, talagang makakasama ko siya sa kama. Xiao Yu, gabi-gabi na, hindi ka natutulog, nakatayo ka pa sa pintuan? Anong ginagawa mo? Hindi naman siguro ikaw ay... Ay, hindi nanay. Matutulog na ako, matutulog na. Matutulog na ako ngayon. Hey, itong bata,
Ano yun? May sinabi na naman si tita sa iyo? Ikaw, bakit ka nagsuot ng ganyan? Kakaligo ko lang. Wala akong dala na pajama. Hindi mo naman dapat suotin yan. Umikot ka! Umikot ka! Sige. Yung katawan niya, ang galing. Sobrang nakakagulat. Kung gusto mo, isuot mo muna ito. Hintayin mo ako bukas. Mag-ingat ka. Ikaw bitawan mo ako. Sigurado ka? Ay, naku, bilisan mo. Isuot mo na. Okay na. Nagulat ka? Hindi naman. Sige, naiintindihan ko. Pasensya na. Kailangan kong pumunta sa isang pulong ng proyekto. May isang project. Ang bagong CEO ay gustong ipagpatuloy ang progress. Kailangan ko nang umalis. Isuot mo ito. Aalis na ako. Bye. Paalam. Secretary Lin, tulungan mo akong tingnan ang project department. May urgent bang project kamakailan? Supervisor Wang, anong proyekto ba ang ganyan ka-urgent? Ngayong gabi, may importanteng dinner kasama ang isang kliyente. Si General Manager Tsang ng Tianbao Group. Pinili ka niya, gusto niyang samahan siya ng project manager. Isasama kita para makipag-socialize. Kailangan mong makuha ang kontrata. Ako? Ako ba? Pinili ka ng kliyente? Susyayu. Ang proyekto ni General Manager Tsang ay may kinalaman sa performance ng departamento natin. Ngayong taon, narinig mo na ba ang bagong dating na si General Manager Fang? Kung hindi ka papayag, ang mga kahihinatnan. Ikaw ang bahala. Pero, trabaho ko lang naman ang mag-coordinate ng proyekto. Ang pag-inom sa ganitong okasyon? Su Xiaoyu, ito ay isang utos. At saka, tingnan mo ang sarili mo. Mataba ka? Ano bang dapat ipag-alala? Puro kadahilan. Mukhang ang susunod kong proyekto. Hindi na maaaring ibigay sa iyo. See? Pumayag ako. Tandaan, mag-ayos ka ng maganda, wag mo akong ipahiya. See? Naiintindihan ko. Kung hindi lang talaga nakatikim si General Manager Tsang ng matataba, ang pagkakataong ito hindi mo makukuha. General Manager Tsang, Ikaw pala? hindi mo ba ako dating hinahamak? Ngayon, pumunta ka pa rin sa akin. Okay lang, upo sa tabi ko. Masama ang pakiramdam ko. Aalis na ako. Oy, Su Xiaoju. Ito ay isang order na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kung aalis ka ngayon, ang performance ngayong taon, kalimutan mo na. General Manager Tsang, hindi ako marunong uminom. Itataas ko na lang ang tsaa bilang respeto sa inyo. Oy, hindi pwede yan. Ngayon kailangan mong uminom ng matapang na alak. Kung hindi ka iinom, iniinsulto mo ako. Ayos, magaling. Supervisor Wang, may phone ka ba? Medyo nahihilo ako. Gusto kong tumawag para may maghatid sa akin. Baka matagal ka nang hindi umiinom. Ang pag-inom, kasama si General Manager Tsang, ay isang pribilehiyo. Hindi naman agad aalis. Huwag kang magpaka-killjoy. Ahem? Inumin mo pa ito. Oy, dati mo akong hinahamak. Ngayon, ang basong ito. Kailangan mong inumin. Kung ayaw mo, kailangan mo pa ring inumin. Bitawan mo ako! Anong gagawin mo?
Wala lang. Makipag-usap lang tungkol sa partnership. Kung pakasalan mo lang ako, hindi lang isang proyekto. Kahit 10 o 8 pang proyekto, ibibigay ko lahat sa'yo. Supervisor Wang, iligtas mo ako. Erm. Ahem. Hoy pangkalahatang tagapamahala, Zhang. Ikaw na lang, dahan-dahan kayong mag-usap. Alis na muna ako. Supervisor Wang, huwag kang umalis. Iligtas mo ako, Supervisor Wang. Hindi ko pa natikman ang uri mong ito. Ngayon ay tikman ko na. Ang puti ng balat mo, ang lambot ng kamay mo, ang sarap ng pakiramdam. Bitawan mo ako. Kung hindi ka bibitaw, tatawag ako ng pulis. Tumawag ka ng pulis. Sa teritoryo ko ito, tingnan natin. Sino ang mga has na iligtas ka? Pakawalan mo ako. Hoy, pinagagambala mo ang aking plano. Ang tao ko. Kinagtatangkaan mo. Ikaw? Mga tao, alisin ninyo siya. Gusto ko siyang mawala sa Shangjing. Ikaw. Umalis. Kukunin ko ng mainit na tubig para sa'yo. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Ikaw, alam mo ba kung sino ako? Ikaw. Ikaw ang asawa ko. Sa tingin mo ba mataba ako? Kaya hindi mo ako hinahalikan? Ang init. Gusto ko ng halik mula sa asawa. Sira, ako ay isang matuwid na tao. Pero bakit kapag nakikita ko siya, Feng Jinchi. Kakapirma ko lang ng kontrata. Bakit ang bilis mong sumira sa usapan? alis ka ba? Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Salamat kagabi. Yun lang? Salamat? At saka, isusuot mo lang ba ang damit kahapon papasok? Ihahatid na kita pa uwi para magpalit. Tapos sasakay ka sa kotse ko papuntang opisina. Hindi. Magtataksi na lang ako. Masyado na kitang inaabala. Kung hindi ka sasama, dito ka na lang. Gawin ang ginawa natin kagabi. Ikaw? Anong sinasabi mo? Sasakay ka ba o hindi? Anong sasakay? Malapit na magtrabaho. Pumunta na sa opisina. Su Xiaoyu, ikaw kagabi. Anong magandang ginawa mo? Tagapamahalawang. Anong nangyari sa akin? Anong nangyari? Tingnan mo mismo. Hindi ito totoo. Ito ay sinadyang lasingin ako ni Tagapamahala Jiang. Tagapamahalawang kahapon. Nandoon ka rin. Alam mo, ang mga litratong ito ay hindi totoo. Kahapon, umalis ako sa gitna. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa mo? Kay Tagapamahala Jiang pagkatapos. Ang sekretarya ni Tagapamahala Zhang ay nagpaalam sa akin. Ngayon, ang Shengxi at Tianbao Group lahat ng partnership ay kinansela lahat. Dahil lahat sa iyo. Walang hiya, nanliligaw ng kliyente. Hindi imposible. Hindi ito totoo. Tagapamahalawang. Kahapon, ikaw ang nagdala sa akin sa party. Hindi man lang kita sinisi sa pagdaya sa akin. Paano mo ako masisiraan ng puri? Xiaoyu, dinala kita sa inuman dahil naniniwala ako sa kakayahan mo. Resulta, sinadya mo bang manligaw ng kliyente? Ang katotohanan, nasa harapan mo. Sinasabi mo pa na sinisiraan kita? Kasinungalingan mo? Talagang si Tagapamahala Jiang ang gusto akong abusuhin. Tumingin ka lang pero umalis ka. Paano mo mababaligtad ang katotohanan? Xiaoyu, dinala kita sa pulong dahil mabuti ang intensyon ko. Binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo pinahalagahan. Gusto mong sumunod sa shortcut at sinisisi mo pa ako. Tingnan mo muna ang sarili mo. Ang taba mo, parang baboy. Baka si Tagapamahala Jiang ay nasusuka sa itsura mo, kaya kinansela ang partnership. Ang taba mo. Gusto mo pang ang mambabae. Pinapahiya mo ang imahe ng kumpanya. Umalis ka na sa kumpanya? Hindi ako nang aakit ng kliyente. Si Tagapamahala Jiang ang may masamang intensyon.
Ikaw, Wang, nagsisinungaling ka. Paano ka gumawa ng peking ebidensya? Kukunin ko ang CCTV ng restaurant. Patutunayan kong inosente ako. I-check ang CCTV. Akala mo ba ikaw ang mag-utos ng CCTV? May ebidensya na. Pero ayaw mo pa ring umamin? Kagabi ikaw at si Ginoong Zhang magkasama kayo buong gabi. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang ginawa nyo? Oh, kagabi. Kagabi matapos akong iligtas, kasama ko siya. Tatawag ako para patunayan niya, Hoy. Hoy, may hahanapin ka pa bang magsisinungaling para sa'yo? Sino ang nakakaalam kung kasabwat mo ang tatawagin mo? Ginong Wang, anong gagawin mo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahapon, sadyang pinapunta ka namin para aliwin si Ginoong Zhang. Kung susunod ka lang, ang proyekto ng Tianbao Group, makukuha na natin. Pero ginulo mo ang lahat. Kaya lahat tayo nahihirapan. Wala kang utang na loob. Ikaw labag ito sa batas. Gusto mo pa bang tumawag ng pulis? Sa itsura mong yan, makukuha mo ang proyekto sa pagtulog. Swerte mo na iyon. Ngayon, ayos na. Nagalit ka kay Amo Zhang. Si Amo Zhang, ayaw na niyang tikman ang iyong karne. Umalis ka na dito. Kayo pala ay sinasadya. Hindi ba? Alam ninyo iyon. Oh, hindi ito ang una kong pagkakataon gumawa ng ganitong bagay. Ang iba sa departamento, lahat ay nakikipagtulungan ng maayos. Bakit sa'yo bigla kang nagpapakabanal? Ang taba mo naman, talagang hindi ka makakuha ng proyek. Nagustuhan ka ni Amo Zhang. Dapat kang matuwa. Ginagawa ninyo ito. Hayagang labag sa batas. Tatawag ako ng pulis. Ay, gusto mo pang tumawag ng pulis? Si Amo Zhang ay galit na galit ngayon. Kung gayon, ngayon ko na ipapagawa sa'yo. Humiling ka ng tawad ng live kay Amo Zhang habang nakaluhod. Baka si Ginoong Zhang ay magbigay dahil maayos kong inayos. Ang order pabalik sa akin. Dalawa, lumapit hawakan siya. Videohan ko na ngayon para ipakita kay Ginoong Zhang. Lumuhod ka. Ikaw, iyan lang ang halaga mo. Baka si Ginoong Zhang ay matuwa at hindi ka nahabulin. Kayo anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Hindi ko kasalanan. Wala akong ginawang mali. Tigil. Sino ka? Feng Jinqi. Feng. Yinzi. Feng Jinqi. Ikaw si Hepe Feng. Imposible, tagapamahala. Nakita ko siya sa baba. Naka-casual siya noon. Mukha lang siyang ordinaryong empleyado. Paano siya magiging si Hepe Feng? Hindi. Nakita na kita. Pumunta ka pa kahapon sa opisina ng presidente. Ikaw, sino ka ba talaga? Feng Jinqi. Ikaw? Ako na bahala dito. Walang problema. Tagapamahala. Hindi naman, may bagong presidente kamakailan. Ang mga empleyado ng maliliit na kumpanya, lahat pumupunta sa Shengxi para mag-shook. Ikaw, baka nagkamali ka ng pagkakita? Ang bata ng taong ito, ang sabi-sabi, si Hepe Feng ay nasa negosyo na maraming taon na. Paano siya magiging bagong presidente? Mukhang nag-aalala lang ako ng sobra. Ginoong Feng, kayo ay pumunta sa Shengxi Group para sa isang business deal, tama? Ito ang Shengxi Group namin. Bagay sa loob ng proyekto. Hindi na kailangan. Abalahin kayo, isang tagalabas. Supervisor Wang. Peke ang ebidensya at sinisiraan ng empleyado. Pinilit lumuhod ang empleyado. Ito ba ang paraan ng Shengxi Group sa paglutas ng problema? Siya ang unang nag-umpisa ng gulo, sinira ang proyekto ng kumpanya. At nagsinungaling pa. Nagdadahilan. Hindi totoo ang sinasabi mo. Kagabi kasama ko si Feng Jinqi. Siya ang magpapatunay para sa akin. Walang ganun kasabay. Sa tingin ko, siya ang kasamang tinawag mo, baka naman binayaran pa, para mag-arte? Tawagin ng ilang tao. May gumagawa ng gulo sa opisina. Palabasin ninyo siya.
Kung gusto mo, umalis ka na lang muna. Huwag mo na akong pakialaman. Ayos lang. Ako na ang bahala. Itapon ninyo sila sa labas. Tagapamahala Wang. Hindi ko alam. Ang Shengshi Group. Ngayon ikaw na si Tagapamahala Wang ang may sabi. Hindi mo ako pinapayagan magdesisyon? Ibig sabihin, ikaw ba ang may karapatan? Ano pang tinatamad kayo? Gawin nyo na. Ayaw sumunod? Sandali, lahat kayo pumunta sa HR, kunin ang sahod at umalis. Wala silang pakialam. Ako ang bahala. Tagapamahala. Hawakan niyo siya. Hindi. Nababaliw na ba kayo? Ako ang tagapamahala ng proyekto. Gagalawin niyo ako? Bitawan niyo ako. Secretary Lin. Isuspinde si Tagapamahala Wang sa lahat ng tungkulin sa kumpanya. At ipaalam sa mga kumpanyang nakasama natin. Hindi kailanman kukunin ang taong ito. Opo, Feng Zong. Ikaw? Ikaw nga ba si Feng Zong? Sino ka ba talaga? Ako si Feng Yinsi, ang bagong presidente ng Shengshi Group at asawa ni Su Xiaoyu. Ikaw? Ikaw ang bagong presidente? Pero dati sinabi mo sa akin, wala kang bahay at kotse at kakapunta mo lang sa Shangjing para magtrabaho. Hindi ko sinabi sa'yo dati para hindi ka ma-pressure. Ayos ka lang ba? President. Kanina. Si Xiao Zhao yon. Mr. Feng, kung hindi dahil sa kanyang sinabing kalokohan, paano ako magkakamali sa iyong pagkatao, Feng Zong? Nagkamali lang po. At ikaw, sisibakin rin. Ang legal department ay magsasampa ng kaso sa'yo at kay Supervisor Wang, paninirang puri at falsifikasyon. Hindi naman. Ginoong Feng, mali po ako. Patawarin mo po ako, hindi na po ako uulit. Xiaoyu, mali ako. Hindi ko sinasadya. Xiaoyu, sabay tayong pumasok sa kumpanya. Pakiusap, patawarin mo na ako. Tinulungan mo si Tagapamahalang Wang na siraan ako. Bakit hindi mo alam na mali ka? Ngayon, masisibak ka na. Alam mong mali ka? Sa tingin ko, hindi mo naman talaga alam mong mali ka. Natatakot ka lang. Xiaoyu, anong gusto mong gawin sa kanila? Pinilit ako ni Tagapamahalang Wang na sumama sa inuman at socials at gumawa ng peking ebidensya para siraan ako. Tiyak ang ebidensya. Dapat siyang parusahan ng nararapat. Dalhin ninyo siya at ibigay sa legal department prosesuhin ayon sa batas. Ginoong Feng, patawarin mo po kami. Hindi na po kami uulit. Tungkol naman kay Xiao Zhao, multahin siya ng 1 buwang suweldo. Su Xiaoyu, ako. Ikaw, pumunta sa HR para tanggapin ang parusa. President Feng, parang hindi maganda ito. Nakatingin sila sa atin. Sumunod ka sa akin. President Feng, bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ang presidente? Kasado na tayo. Itinago mo pa sa akin. Nung una tayong nagkakilala, natatakot ako na ma-pressure ka. Nang magtagal tayong magkasama, naisip ko na ang cute mo pala. Ayaw kong dahil sa pagiging presidente ko, ay mag-alala ka. Ako. Kuya Jingji, matagal na tayong hindi nagkita. Yang Ruawei, bakit ka nandito? Si Lola ang nagpadala sa akin upang tingnan ka at pag-usapan din ang ating kasunduan sa kasal. Jiang Ruowei, hindi ba iyon ang sikat na prinsipe ng pamilyang Feng na tinalikuran ang babaeng Jiang? May komunikasyon pa pala sila. Presidente Feng, Presidente Jiang, sige, mag-usap kayo. Aalis na muna ako para magtrabaho. Sandali. Yinsi. Tungkol sa atin, ano na ang naisip mo? Naghihintay si Lola ng sagot ko. Tayo. Mula noong 5 taon na ang nakalipas, noong ikaw mismo ang bumasag sa kasunduan at sumilong sa pamilyang Lee, wala na tayong relasyon. Noong panahong iyon, pinilit ako ng pamilyang Lee. Wala akong choice. Yinsi, alam kong mahal mo pa rin ako, di ba?
Tingin mo ba't dahil nakita mong nakipaghiwalay ako sa pamilyang Lee, kaya sadyang kumuha ka ng ibang babae para pagselosin ako? Kuya Jinji, simulan natin ulit. Hindi na kita iiwan. Nag-assume lang ako. Jiang Ruowei, matagal na tayong tapos. Mula nung umalis ka, sa aming grupo, sinadya mong siraan ang Shengshi ko, sinira ang maraming partnership. Akala mo ba ang mga ito hindi ko alam? Jinsi, noon, hindi ko pa naiintindihan. Patawarin mo na ako, ha? Tama na. Jiang Ruowei? Matagal na tayong hindi pareho ng landas. May asawa na ako. Sana panatilihin mo ang respeto sa akin. Kung hindi, magagalit ang asawa ko. Feng Jinchi. Maghiwalay na tayo? Ang usapan ninyo ni Jiang Ruowei sa kumpanya ay narinig ko. Sabi ni Jiang Ruowei ay may pinagdadaanan siya. Gusto kanyang balikan. Ayon sa nobelang binabasa ko. Ito ang tinatawag na pag-aayos ng basag na salamin. Mabuti naman. Kaya gusto mong hiwalayan ako? Ano pa? Kasunduan lang naman ang kasal natin. Wala kang dapat i-pressure sa sarili mo. At saka, si Jiang Ruowei ay magandang itsura at may magandang pamilya. Siya ang bagay sa'yo. Tingnan mo ako, mataba. Walang pamilya, walang background. Kapag kasama kita, natatawa ang iba. Sige, pumayag ako. Ayos. Bukas mag-leave ako. Pumunta tayo sa civil registry. Ayon sa Artikulo 3 ng Kasunduan, kung wala pang isang taon ng kasal, ang unilateral na pagtatapos ng kontrata ay may multa na 5 milyon. Kailan mo ibabayad ang pera sa bank account ko? Kailan kita pipirmahan ng kasunduan? Ano? Hindi naman ito sinadyang lumabag sa kontrata. Ginagawa ko ito para sa inyo ni Jiang Ruowei. Di ba? Nakasaad lang sa kasunduan na ang unilateral termination ay paglabag. Kung wala kang pera, makipag-usap ka sa abogado ko. Oy? Feng Jinchi? Hoy, hindi tama. Asawa? Huwag na nating banggitin ang diborsyo. Pwede ba? Ano ang tawag mo sa akin? Ginoong Feng. Ginoong Feng. Hoy, taka. Ang maginoo, nagsasalita lang, hindi nananakit. Isipin mo na lang na ang kanina ay biro ko lang. Huwag na nating pag-usapan ng diborsyo. Sige na? Ito na ang huling pagkakataon. Legal Department ng Shengshi Group, alam mo naman, hindi pa sila natatalo sa kaso. Kung muli mong babanggitin ang diborsyo, ipapakausap kita sa kanila. Alam ko. Hindi ko na uulitin. Hindi ko na ito babanggitin. Ang engagement namin ni Jiang Ruowei ay nasira na 5 taon na ang nakalipas. Siya ang unang umiwan sa akin noon. Hindi naman ako si Feng Jinchi na tanga para maghabol pa sa dating relasyon. At saka, ngayon, mayroon na akong ikaw. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Wala akong ibang intensyon. Mag-asawa tayo, kahit na ito ay kontrata o ano paman. Hindi kita pababayaan na maapi. At hindi ako makikipag-ugnayan sa ibang babae ng malabo. Hatid kita sa opisina. Hindi na. Mag-isa na lang akong sumakay ng tren. Ikaw ang CEO. Kung makita ng mga kasamahan mo na hinatid mo ako, magchismisan na naman sila. Ano ang kinakatakot mo? Maliit lang akong empleyado sa project department. Ikaw ang presidente. Masyado itong halata. O ihahatid kita sa kumpanya, o maging driver ka ako. Pumili ka. Pero, Walang pero. Tara na, hatid kita. Su Xiaoyu, tumigil ka. Ikaw nga. Jiangzong, may kailangan ka ba? Oo, mayroon. Ang galing-galing mo naman. Nakakasakay ka pa sa kotse ni Kuya Jinsi papuntang trabaho. Ikaw, isang maliit na empleyado, mukha kang baboy.
Ewan ko ba kung bakit si Kuya Jinsi ay nahulog sa'yo. Ako at si Feng Jinsi ay legal na mag-asawa. Bakit hindi ako pwedeng sumakay sa kanyang kotse? At saka, ang tungkol sa inyo ay sinabi na sa akin ni Feng Jinsi. Ikaw ang unang nagtaksil kay Kuya Jinsi. Ngayong yumaman na siya, gusto mo nang bumalik? Sa tingin mo, tama ba ito? Lumalaban ka pa. Ikaw na ganyan. Hindi ka karapat-dapat kay Feng Jinsi. Dati, noong kasama ko pa si Feng Jinsi, puro kilalang tao ang nasa paligid niya. Ano ka ba? Tuturuan kita ng leksyon. Yang Ruove, subukan mong galawin siya. Feng Jinsi, para sa kanya, ganito mo ako tratuhin. Dati naman, Nakaraan na yan. Ngayon, si Su Xiaoyu na ang asawa ko. Kung magsalita ka pa ng masama sa kanya, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabait. Tao, bantayan ninyo siya. Simula ngayon, bawal si Jiang Ruowei na pumasok sa Shengxi Group. Opo, Fengzong. Tara na. Feng Jinsi, pagsisisihan mo ito. Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Kailangan kong makuha si Feng Jinsi. Kailangan ko nang mag-isip ng ibang paraan. Ito ay isang proyekto ng grupo at ng mga brand sa ibang bansa. Isang mahalagang proyekto ng pakikipagtulungan. Kailangan mong i-coordinate ang pananaliksik sa merkado at disenyo ng plano. Ang proyektong ito, gusto kong ipaubaya sa iyo ang responsibilidad. Ang proyektong ito ay napakalaki. Dati, maliit hanggang katamtamang mga proyekto lang ang nahandle ko. Natatakot akong hindi ko ito magawa ng maayos. Nakita ko na dati yung ginawa mong mall sa City West na ulat ng renovation project. Malinaw ang iyong pag-iisip at lohika. Nasa lugar ang mga detalye. Napakalakas ng kakayahan mo. Huwag kang mag-alala. Kung may problema, pumunta ka lang sa akin. Hindi ko inaasahan. Nabigyan ako niya ng ganyang kataas na pagpapahalaga. Sige. Feng Jinsi, salamat sa tiwala mo. Hindi kita bibiguin. Xiao Yu ah. Ang nangyari kaninang umaga ay kasalanan ko. Hindi dapat ako nagalit sa iyo. Hinihintay kita sa coffee shop sa kanto. Gusto kitang humingi ng tawad. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Bakit bigla kang naging napaka-formal? Tiyak na hindi ganoon kasimple. Pero may mga bagay mas mabuting pag-usapan ng harapan. Sige, darating ako sa loob ng 20 minuto. $10 milyon ang nasa card na ito. Kunin mo. Ipinag-uutos ko sa iyo na makipaghiwalay ka agad kay Feng Jinsi. Miss Jiang, ano ang ibig sabihin nito? Simple lang ang ibig sabihin. Ikaw at si Feng Jinsi ay hindi nabibilang sa iisang mundo. Ang pamilya Jiang at Feng ay matagal nang magkaibigan. Sa lahi at pananaw, ako lang ang karapat-dapat sa tabi niya. Miss Jiang, yung alitan ng inyong mga mayayamang pamilya? Wala akong alam dyan. Pero ngayon, ang kasama ni Feng Jinsi ay ako. Tiyak na hindi ko siya basta-basta iiwan. Su Xiaoyu, pinapaalala ko lang sa iyo ng mabuti. Ikaw, isang maliit na empleyado ng kumpanya. Walang lahi, walang background. Kahit pakasalan mo siya, hindi ka rin makakapasok sa kanyang mundo. Sa huli, iiwan ka rin niya. Miss Jiang, bawiin mo ang perang ito. Hindi ko kailangan. Ako at si Feng Jinsi ay magkasama hindi dahil sa kanyang katayuan, kundi dahil mas komportable kaming magkasama. Su Xiaoyu, huwag kang magtangi. Sapat na itong pera para sa buong buhay mo. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Para sa ikabubuti ng lahat. Miss Jiang, hindi ako makikipaghiwalay. Sa halip na mag-aksaya ka ng oras sa akin, mas mabuting matuto kang mabuti kung paano igalang ang pag-aasawa ng iba. At saka, huwag ka nang lumapit sa akin. Pinagbigyan na kita, ayaw mo pa. Eh di wag mo akong sisihin. Ikaw si Xiao Jiao, di ba? Yung proyektong pinangangasiwaan ni Su Xiaoyu? International na proyekto, gusto kong humanap ka ng paraan na nakawin ang kanyang mga pangunahing dokumento. Kapag nahuli ito, matatanggal ako. Basta makuha mo ang mga dokumento, bibigyan kita agad ng 10 milyon. Ah, tama nga pala. Ikaw at si Su Xiaoyu, may alitan kayo? Basta mapatunayan mong siya ang may sala. Sa kumpanya, agad kitang bibigyan ng mataas na posisyon. Ano? Si, naiintindihan ko. Ginoo Feng,
Hinahanap niyo ako? Tingnan mo mismo. Ito. Hindi ba ito ang proposal ko? Hindi ko pa ito natatapos. Paano naging pampubliko lahat ito online? Kaninang umaga, ang matandang karibal ng Shengshi Group, Longteng Group. Sa lahat ng platform, buong kapurihan, inaanunsyo ang proposal na ito. Ang overseas na partner, tumawag na sa akin. Kung hindi tayo sasagot sa kanya, agad siyang pipili na makipagtulungan sa Longteng. Hindi ko talaga inilabas. Ang mga ito, lahat nasa folder ng computer. May password lahat. Maliban sa inyo, wala pang nakakita. Pero, Xiaoyu? Kahapon ng hapon, sa pintuan ng pantry. Kitang-kita kita ang mga nakaprint na dokumento. Ibinigay mo sa isang lalaking hindi ko kilala at sinabi mo pa na bilisan. Ibigay mo na agad. Ano ang sinasabi mo, Xiao Zhao? Ang mga dokumento kong ito ay online lang natapos. Alam mo naman, nag-submit lang ako online. Nakita ko talaga. May CCTV ang opisina. Kung i-check ko, malalaman ang totoo. Pananagutan mo ba ang sinabi mo? Hindi na kailangan mag-imbestiga. Pumasok lang ako. At may nakita akong 2 repairman. Sabi, nasira daw ang kuryente ng grupo. Buong araw ngayon naka-off lahat ng CCTV. Jiang Ruowei, bakit ka nandito? Yinsi, ang proyektong ito sa ibang bansa, may kinalaman sa 5 bilyon. Kakapromote mo lang bilang CEO at natalo ka na sa ganito kalaking order. Kung malaman ito ng board, masama ito sa iyo. Feng Jinchi, hindi talaga ako ang nag-leak. Su Xiaoyu, tignan mo nga ano ito. Hindi ba ito ang proposal ko? Bakit nasa iyo? Kuya Jinji, pinuntahan ko talaga ang Longteng Group para kunin ang dokumentong ito. Pakinggan mo ako. Kung mapapaalis mo si Su Xiaoyu sa kumpanya at sasang-ayon kang magkasama tayong muli, masusolusyonan ko ang problemang ito. Feng Jinchi, naniniwala ka ba sa akin? Feng Jinchi, nasira ang CCTV ngayon. Hindi siya ang nag-leak. Sino pa kaya? Hindi naman ako ang magnanakaw, di ba? Oo, Amo Feng. Kahapon, nakita ko talaga si Xiaoyu na ibinigay ang nakaprint na dokumento sa isang hindi kilalang lalaki. Nakita ko ng malinaw. Feng Jinchi, hindi talaga ako. Naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako sa iyo. Feng Jinsi, baliw ka ba? Ito ay isang proyekto na nagkakahalaga ng 5 billion, maniniwala ka lang dahil sa sinabi niya. Ang empleyado ng Shengshi Group ay hindi dapat magpasya ikaw na tagalabas. Ang aming panloob na bagay, kami ang mag-aayos nito. Secretary Lin, agad na imbestigahan ang proyekto ng overseas market tungkol sa pagtagas ng impormasyon. Alamin kung sino ang mga kahina-hinalang tao. Sa loob ng 24 na oras, gusto kong makuha ang tamang sagot. Opo, Amo Feng. Bago malaman ang katotohanan, ikaw at si Su Xiaoyu, tigil muna sa trabaho kung ako ang makakita na. Ikaw ang nagbigay ng maling pahayag. Panagutan mo ang kahihinatnan? Opo, Amo Feng. Feng Jinchi, kung mabigo ang proyektong ito, tiyak na hindi ka palalampasin ng Board of Directors. Huwag kang magsisi sa bandang huli. Yang Ruovei, pinapayuhan kitang asikasuhin mo ang sarili mo. Huwag mong pakialaman si Su Xiaoyu. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi kita pakikitunguhan ng maayos. Ipagpatuloy mo lang ang pagtatanggol sa kanya. Akala ko talaga hindi ka na naniniwala sa akin. Ikaw ang asawa ko. Paano ko naman hindi maniniwala sa'yo? Pero kasi simula ko pa lang sa posisyon ko. Ito ang unang proyekto na hawak ko. Maraming mata ang nakatingin sa akin. Kung ipagtatanggol kita, kailangan ko ring magpakita ng sapat na ebidensya. Si Xiao Zhao ang nag-frame sa akin. Alam niya ang password ng computer ko. Malamang noong wala ako, kinuha niya ang mga dokumento ko, inilimbag at ibinigay sa Longteng Group. Pero, sira ang CCTV. Wala na ring ebidensya. Kamakailan lang, nakita mo ba si Jiang Ruowei? Ha? Ang ibig kong sabihin, nakita mo ba siya ng mag-isa? Noong araw na iyon, pinapunta niya ako sa cafe para daw humingi ng tawad sa akin. Ngayon alam ko na, noon mismo pinakuha niya kay Xiao Zhao ang mga dokumento ko.
Mukhang hindi ka naman tanga. Sa susunod, huwag mong makipagkita sa mga taong walang kwenta at magpagala-gala. Iniisip ko lang na kailangan kong magpaliwanag sa ex-girlfriend mo. Wala na akong relasyon sa kanya noon pa. Sa susunod, i-block mo na lang siya. Naiintindihan ko. Sige, magtatrabaho na ako. Secretary Lin, unahin ang pagsisiyasat ng CCTV ng cafe na malapit sa kumpanya. Bukod pa rito, ihanda mo sa akin ang isang kopya ng Jiang Group ng kontrata ng joint venture project. Malaking pakinabang nito. Yang Ruovei, bakit ka nandito? Kuya Jinsi, tingnan mo mismo. Ito ay Longteng Group. Nakumpirma na ang overseas collaboration intention. Kung patuloy mong protektahan ang babaeng ito, Shengshi Group, ay mawawala sa iyo ang proyektong ito ng tuluyan. Jiang Ruowei, huwag kang mag-akusa. Ikaw ang nagnakaw ng mga sikreto ng Shengshi Group. Wala kang karapatang magsalita dito, Kuya Jinsi. Ito ay pagbibigay ko sa iyo ng huling pagkakataon. Kung gagawin mo ito ngayon, paalisin si Su Xiaoyu at tuluyan siyang umalis sa Shengshi Group. Magkakaroon ako ng pagkakataon para ang overseas group kanselahin ang partnership sa Longteng at muling makipagtulungan sa Shengshi Group. Yinse, tayo ang itinadhana para sa isa't isa. Ang babaeng ito hindi talaga bagay sa'yo. Bakit mo pa siya sasayangin ang iyong kinabukasan? May asawa na ako. At saka, ang katotohanan, walang mas nakakaalam kaysa sayo. Kung tulungan mo akong nakawin ang project files na nasa kamay ni Su Xiaoyu, bibigyan kita ng 10 milyon at matutulungan pa kita sa kumpanya makakuha ng posisyon bilang executive. Totoo ba? Pero kung mahuli ako, matatanggal ako. Wala kang dapat ipag-alala. Ako na ang bahala sa CCTV, walang makakaalam. Paano? Imposible. Paano mo nalaman? Wala na. Yang Ruovei, may limitasyon ang pasensya ko. Paulit-ulit mong ginagambala mo ako at ang aking asawa at ginagamit mo ang mga maruruming paraang ito para takutin ako. Sa tingin mo ba, pakakawalan kita? Feng Jinsi, ito ay gawa-gawa lang. Sinadya mo akong bitagin. Gawa-gawa. Gawa-gawa ba o hindi? Malalaman ng pulis kapag iniimbestigahan. Tawagin ang mga tao. Itapon ninyo siya sa labas. Feng Jin, lakas ng loob mong gawin ito sa akin. Hindi kita pakakawalan. Mga kasama, matapos ang buong gabing pagsisiyasat, nalaman ko na ang totoo sa pagtagas ng dokumento ng proyekto. Dito ay si Jiang Ruowei at ang talaan ng transfer ni Xiao Zhao at ang talaan ng kanilang tawag. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa na si Jiang Ruowei ang nag-utos kay Xiao Zhao na nakawin ang mga dokumento. At ibinanta sa Longteng Group simula ngayon, ititigil ang lahat ng ugnayan kay Jiang Ruowei at sa kanyang kaugnay na mga kumpanya, lahat ng kooperasyon, permanenteng i-block. Lahat ng mga dokumento na ibigay ko na sa pulis. Ang legal department mamaya ay maghahabol kay Jiang Ruowei at responsibilidad legal ng Longteng Group at pananagutan sa pananalapi. Xiao Zhao, bilang empleyado ng kumpanya, paulit-ulit mong nilabag ang etika profesional, nagbigay ng maling testimonya, tumulong sa iba na magnakaw ng mga sikreto ng kumpanya. Sibakin ka agad, hindi na kailanman tatanggapin muli. Mamaya ay hahabulin ka namin para sa legal na pananagutan. Ginong Feng Xiaoyu, nagkamali ako. Xiaoyu, naguluhan lang ako saglit. Naloko ako ni Jiang Ruowei. Pakisuyo, pakiusapan si Ginoong Feng na pakawalan ako. Sao Zhao, noon, totoo kang kaibigan ko. Pero binaliwala mo ang tiwala ko sa iyo. Alam ko talagang mali ako. Mahirap ang buhay namin at kailangan namin ng pera ng madalian. Hindi talaga ako pwedeng makulong. Xiaoyu, pakisuyo, patawarin mo na ako. Luluhod ako sa iyo. Kung hindi, dahil narito si Ginoong Feng ngayon, kahit may 10 bibig ako, hindi ko rin maipapaliwanag. Ngayon ka lang humihingi ng tawad sa akin. Hindi naman dahil napagtanto mo ang pagkakamali. Dahil lang nahuli ka, kaya ka nagmamadali. Hindi, Xiaoyu. Hindi. Alam ko na talagang mali ako.
Xiaoyu, pasensya na. Noong inaapi ako ni Supervisor Wang, sadyang itinuon mo sa akin ang sisi. Pero pinili kitang patawarin. Pero hindi ka nagsisi. At sinisisi mo pa ako. Noong ginawan mo ako ng masama, dapat inaasahan mo ang kahihinatnan ngayon. Mga tao, ilabas ninyo siya. Ibigay sa legal department. Xiaoyu! Xiaoyu! Mali ako! Talagang mali ako! Yinshi, salamat sa tulong mo ngayon. Sinabi ko na, nandito ako. Walang sino man ang magpapahirap sa iyo kahit kaunti. Kahit si Jiang Ruowei, hindi rin. Babalik na ako sa aking desk. Si, kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Uy ma, anong problema? Xiaoyu, tatay mo, umutang ulit at tumakas. Nahanap ako ng mga maniningil. Sinira nila ang bahay. Umuwi ka na agad. Ma, huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Ma? Anong nangyari? Xiaoyu, buti naman nakauwi ka na. Umutang ng malaki ang tatay mo at tumakas. Hindi mahanap ng mga maniningil ang tao. Kaya sinira nila ang tinutuluyan ko. Dito ako nagtago sa'yo. Sumunod sila sa akin. Sinisipa nila ang pinto at pumasok. Binantaan nila akong magbayad. Ma, huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang magsalita. Ikaw at si tatay, hindi ba matagal na? Naghiwalay na ba kayo? Paano kanila ulit nahanap? Sabi ng mga maniningil, ibinigay ng tatay mo ang aming address lahat sa kanila. Hinihiling nila na sa loob ng 3 araw bayaran ang 10 milyon. Kung hindi makabayad, gagawin nilang hindi kami makapanatili sa Shangjing. Hindi na kami makakapagtagal. Nanay, makakahanap ako ng paraan. Maghanap ng paraan? Anong paraan? 10 milyon iyon. Kahit hindi tayo kumain o uminom, hindi natin ito maiipon sa buong buhay natin. Kakahirap lang magkaroon ng bahay sa Shangjing. Ayaw ni nanay na dahil sa perang ito, masira ang buhay mo. Xiaoyu, makipaghiwalay ka kay Feng Jinjinsi. Ano? Nanay, anong sinasabi mo? Dati, si Ginoong Wang na nakilala mo sa blind date, naaalala mo ba? Siya ay handang magbigay ng 5 milyon na dowry at ang natitirang pera, tutulungan din niya tayo sa mga susunod kung papayag kang pakasalan siya. Yinyinsi, siya? Siya rin ay makakatulong sa akin. Siya? Siya ay isang ordinaryong binata na bagong dating sa Shangjing. Nagtatrabaho lang, kahit na may konti siyang pera, maliit lang iyon at hindi sapat. 10 milyon iyon. Nanay, pakiusap, kumalma ka muna. Ihatid muna kita pauwi para magpahinga. Hindi na, maghanap muna ako ng pera. Nanay, talagang gusto ko ang mabuti para sa iyo. Pag-usapan ninyo ni Jinjinsi ng maayos. Aalis na si nanay. Ay, nanay. Mapanganib din sa labas. Kung gusto mo, dito ka muna sa bahay. Hintayin si Jinjinsi na umuwi at pag-uusapan namin ito ng mabuti. 10 milyon. Tiyak na kayang ibigay ni Feng Jinsi. Pero ako, kaya ko bang humingi? Ma, Xiaoyu, tumatawag na naman sila. ma, huwag kang matakot. Naniningil sila, di ba? Gagawa tayo ng paraan. Huwag mong guluhin ang nanay ko. Ikaw si Su Xiaoyu, di ba? Paraan? Mukhang ayaw mong magbayad. Sasabihin ko sa'yo, makalipas ang 3 araw, dapat nasa amin na ang 10 milyon. Kung hindi, pupunta kami hindi lang sa bahay nyo, kundi pati sa trabaho mo, para makita ng mga katrabaho mo kung paano kayong mag-ina umiwas sa utang. Subukan nyo lang. Pwede namang hindi. Hintayin nyo lang na idikit namin ang litrato nyo sa buong subdivision para malaman ng lahat na kayo ay mga palautang. Yung trabaho mo sa Shengxi Group, makakalimutan mo na yan. Magbayad kayo sa loob ng 3 araw. 10 milyon, walang bawas. Sila. Pupunta sila sa opisina mo para guluhin ka. Ano na ang gagawin Ma. natin? Huwag kang matakot. Nanakot lang sila. Hindi ko sila hahayaang pumunta sa kumpanya. Kanina sa opisina, nakadagdag na ako ng problema. Hindi ko na madadamay pa si Jinshi. Xiaoyu, anong gusto mong kainin mamayang gabi? Alam kong may bagong restaurant sa Shangjing na nagbukas kamakailan. Sasamahan kita mamayang gabi. Okay ba? Hindi, okay lang. Yinsi? Sabi ni nanay gusto niyang kumain na kasama ko. Kaya hindi na ako sasama sa iyo. Sige. Sige, mamayang gabi susunduin kita sa bahay ni tita, okay? Hindi na. Pagkatapos kong kumain, uuwi na ako mag-isa.
tinatawag ako ng nanay ko. Sige, ibababa ko na. Nanay? Ang bahay na ito ay nagkakahalaga pa ng higit sa 2 milyon. Dagdag pa ang naipon nating pera sa mga nakaraang taon. Kung magbebenta tayo ng mga kasangkapan at iba pa, malamang may mga 100,000 pa tayo. Pero, ang bahay na ito ang lahat ng ipon mo sa mga nakaraang taon. Lahat ng iyong ipon. Paano mo ito basta-basta ibebenta? Kung mawala ang bahay, kikita pa naman tayo. Pero hindi pa rin ito sapat para sa 10 milyon. 10 milyon ito. Xiaoyu, makinig ka na lang sa nanay mo. Kahit na sobrang ikinalulungkot ko para kay Jinsi, wala tayong magagawa. Nanay, ayaw kong makipaghiwalay. Xiaoyu? Tita, anong nangyari sa'yo? Ano ba talaga ang nangyari sa bahay? Xiaoyu, bakit mukha kang hindi maganda? Ano ba talaga ang problema? Wala lang. Natapon lang ng gamit si nanay. Hindi ba sinabi mong sasama kayo ni tita para kumain sa labas? Nakipag-usap lang kami ni nanay tungkol sa mga bagay-bagay sa bahay. Medyo tumagal ang usapan. Kaya hindi na kami lumabas para kumain. Bakit ka biglang umuwi? Yinsi sa totoo lang, ang Nanay. tatay ni Xiaoyu. Hindi ba sabi mo gusto mong subukan? Yung mga damit kong hindi ko na ginagamit? Sakto namang may oras tayo ngayon. Tingnan natin. Nanay, pakiusap, huwag mo munang sabihin. Kung sasabihin mo man, ako na lang. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi naman sinasadya ni nanay. Siya ay isang ordinaryong tao lang. Hindi niya tayo matutulungan. Nanay, wag na. Ako na ang bahala dito. Xiaoyu, ano ang nangyari? Iba ang boses mo sa telepono. Sa pag-uwi, sinadya mong itago sa akin. Hindi ito maliit na bagay, di ba? Ano man iyon, nandito ako. Huwag mong pasanin ng mag-isa. Tungkol sa proyekto, napakarami ng abala sa kanya. Ngayon, may ganito kalaking utang, 10 milyon. Kahit ang maliliit na proyekto, ay walang ganyang kalaking pera. Si Feng Jinsi ay bagong upo pa lamang. Paano ko pa siya maaabala? Yinsi? May itatanong ako sa'yo. Ngayon, mayroon pa bang proyekto na kulang ng tao? Kahit tagalinis o assistant, pwede na. Basta mas malaki ang kita. Kailangan mo ba ng pera? Mayroon ako. Kukunin ko muna para sa iyo. Ang trabaho mo ay sapat na abala. Nadagdagan ko siya ng maraming abala. Hindi na pwedeng sayangin ang pera niya. Kami ay kasal lang sa kontrata. Kung utangin ko ang perang ito, hindi ko mababayaran ang utang na loob sa buong buhay ko. Hindi na, Shinji. Kung ang project department ay walang kulang sa trabaho, pwede mo bang tingnan kung may maaasahang part-time job? Tulad ng pag-layout ng teksto o pagpapatakbo ng errands. Kahit mahirap o nakakapagod, okay lang kaya kong gawin. Gusto ko lang kumita ng pera. Sige, pumunta ako sa kumpanya at magtatanong para sa iyo kung anong angkop na part-time job. Oo. O kaya pansamantalang proyektong tulong. Kapag may balita, ipapaalam ko agad sa iyo. Salamat. Yinsi. Bakit ka pa nagpapasalamat sa akin? Pupunta muna ako sa kumpanya para asikasuhin ang ilang bagay. Ikaw, dito ka lang sa bahay. Samahan mo si tita. Kapag may balita, ipapaalam ko agad sa iyo. Huwag kang mag-alala masyado. Secretary Lin, tingnan mo para sa akin kung si Su Xiaoyu ba ay may problema. At saka, sa parte ng kanyang ina, suriin mabuti kung may kinalaman sa utang. Sa loob ng 10 minuto, kailangan kong makuha ang lahat ng impormasyon. Opo, Mr. Feng, susuriin ko kaagad. Xiaoyu? Sinabi ko na. Hindi kita hahayaang magdusa muli. Mr. Feng, may problema. Dumating nga ang mga maniningil. Sa ilalim ng kumpanya. Gusto nilang harangin si Miss Su. Buti na lang nandun ang mga security natin. Napigilan nila agad. Hindi nasaktan si Miss Su. Pero may nakaobserba pa rin. Naisa na ba? Ang tatay ni Su Xiaoyu, hindi ganyan kalakas. Sino ang nasa likod ng mga maniningil? Naisa na. Ang head ng Hongyuan Collection. Nagkita kaninang umaga. Assistant ni Jiang Ruowei. At nalaman namin. Si Jiang Ruowei ay laging nagtatanong. Tungkol kay Miss Su. At tungkol sa inyo at kay Miss Su. Kasundo ang kasal. Mukhang, ang pagkulong kay Jiang Ruowei, ilang araw ay hindi sapat. Akala niya sa mga maliit na gawa, mapapalayo si Xiaoyu. Imposible. Secretary Lin, sabihin sa legal department,
ihanda ang mga dokumento. Ang ebidensya ng ilegal na paniningil, ihanda na. Gusto kong magbayad sila. Opo, Mr. Feng. Kanina tumawag si Jiang Ruowei. Hindi niyo sinagot. Nag-iwan siya ng mensahe. Gusto raw makipag-usap tungkol sa negosyo. Ang partnership ng pamilya Sheng at Jiang matagal nang natapos. Kung titigil na siya ngayon, maaari ko siyang bawasan ng ilang taon sa bilangguan kung gusto niyang magpatuloy sa paggulo. Huwag sisihin ang aking kalupitan. Hayaan ang Jiang na tuluyang mabangkarote. Nanay, bakit hindi ka kumain? Ang mga nangungutang ba ay pumunta na naman dito? Wala. Nag-aalala lang ako sa iyo. Sabi nila, pupunta sila sa opisina mo para magulo. Kung pupunta talaga sila, mawawalan ka ng trabaho. Wala na talaga kaming pag-asa, anak. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako ginugulo. Bakit ang pula ng mata mo? At gusot ang buhok mo? Sila ba ay pumunta na sa opisina mo? Wala po, nanay, maghintay lang tayo. Alam ng kumpanya ang sitwasyon ko. Binigyan nila ako ng bagong proyekto. Malaki ang kita. Malapit ko nang mabayaran ang perang ito. Huwag mo nang lokohin si nanay. Anong proyekto ang direktang makakapuno ng 10 milyong butas? Makikinig ka na lang kay nanay. Basta hiwalayan mo siya, pakasalan si Amo Wang. Mababayaran agad ang pera. Tita, Xiaoyu, dumaan ako at bumili ng pagkain. Hindi pa ba kayo kumakain? Xiaofeng, huwag ka nang magdala ng pagkain galing sa labas araw-araw. Mahal, sayang pera. Kung ano na lang ang kainin natin. Nanay, si Jinsi naman ay may mabuting intensyon. Kain. May oras ba para sa ganyan ngayon? Nanay, Xiaoyu, hindi mo pa ba? Sinabi kay nanay kung sino ako? Xiaoyu, hindi ka ba naniniwala sa akin? ako, hindi ko naman sinasabing hindi ako naniniwala sa iyo. Ano ang gagawin ng nanay ko kapag nalaman niya kung gusto niyang lokohin si Jinsi para sa pera? Ano ang dapat kong gawin? At saka, ako at si Feng Jinsi ay kontratang kasal lang. Tita Su. Hayaan magdiborsiyo sina Su Xiaoyu at Feng Jinsi. Mabibigyan kita ng 10 milyon para masolusyonan ang utang mo. Huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Hindi ko nasabi. Kung malaman ng nanay ko kung sino ka, baka lalo pa siyang magalit at hindi niya matanggap. Walang problema. Paano naman si tita? Magpaliwanag ng dahan-dahan. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Gabing-gabi na ngayon. Magpahinga ka na. Usap na lang tayo bukas kung may kailangan. Kumusta? Tita Su, ako si Jiang Ruowei, kaibigan ni Feng Jinsi. Yung bagay na binanggit ko sa iyo dati. Totoo ba iyon? Kapag nagdiborsiyo sila, bibigyan ng 10 milyon. Mababayaran lahat ng utang. Siyempre totoo. Tita Su, matagal nang may kasunduan kami ni Feng Jinsi. Nauna lang si Miss Su, basta pumirma siya sa divorce agreement, ang mga maniningil ng utang ay hindi na kayo aabalahin. Ayaw naman ni Xiaoyu na makipaghiwalay. Tita Su, ikaw ang nanay niya. Siguradong makikinig siya sa iyo. Utang na 10 milyon, kung patagalin pa, kayo lang ang mahihirapan. Pag-isipan mong mabuti. Ma, sino kausap mo? Wala? Dating kakilala lang. Nangungutang ako sa kanya. Ma, narinig ko lahat. Si Jiang Ruowei yun, di ba? Sinabi ko na sa'yo, sadyang pinahamak ako ni Jiang Ruowei sa kumpanya. Bakit mo pa siya tinatawagan? Ako, nakausap ko na siya dati. Ano ngayon? Sabi niya, kapag nag-divorce ka, babayaran agad niya ang utang natin. Makinig ka sa nanay mo. Makipaghiwalay ka na. Ma, gusto lang talaga ni Jiang Ruowei na paghiwalayin kami ni Jinsi. Bahala na kung sadya, pero kaya niya tayong tulungan mabayaran lahat ng utang. Kaya ba yun ni Feng Jinsi? Si Feng Jinsi talaga ay nagustuhan ng mayamang babae umalis sa amin. Baka mas gumanda pa buhay niya. Bakit ka pa nakikipag-away sa kanya? Nanay, naaalala mo ba dati kung ano ang itinuro mo sa akin?
Hindi dapat para sa pera ang tao mawalan ng konsensya. Ngayon, para sa 10 milyon, ipipilit mong ang iyong sariling anak, mapilitan sa diborsyo. Nanay, ano bang tingin mo sa akin? Parang kasangkapan lang ba ako sa pagbabayad ng utang? Ikaw. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Nanay, sinabi ko na. Kami ni Jinchi ay gagawa ng paraan. Pinag-ayos mo akong magpakasal. Pumayag ako. Hirap akong makahanap. Pero ngayon may mahal na ako. Bakit ngayon ganito ka na naman? Ano na ba ako? Mahalaga ba talaga ako sa iyo? Ikaw. 10 milyong utang. Kakayanin mo ba? Hindi ka matutulungan ni Feng Jinsi. Si Jiang Ruowei ang may kakayahan. Hindi ko kayang panoorin ka na bugbugin ka ng mga maniningil. Sige ngayon, ganito na ang usapan. Pagbalik ni Feng Jinsi, kailangan pumirma ng divorce agreement sa kanya. Nanay, Ginoong Feng, si Jiang Ruowei ay tumawag kay Tita Su kaninang umaga ng 3 tawag, at ang koleksyon ng Hongyuan ay binabantayan ang pamilya Su. Secretary Lin, hanapin mo si Jiang Ruowei at ang talaan ng tawag kay Mrs. Su. Mag-ayos ng isang kopya ng ebidensya ng ilegal na koleksyon ng Hongyuan. 2 kopya, 1 kopya para sa pulisya, 1 kopya para sa backup. Opo, Ginoong Feng. Kay Tita Su naman, kailangan bang isiwalat ng maaga ang iyong pagkakakilanlan? Hindi na. Pagkatapos kong maayos ang lahat ng problema, ako mismo ang magsasabi sa kanya. Ikaw mismo ang magbantay sa tapat ng bahay ng Su ang mga kolektor na iyan. Pagkatapos kong maayos ang lahat, babalik ako sa bahay ng Su. Ginoong Feng, ang taong nagbabantay sa bahay ng Su, kanina ay nagpadala sa akin ng mensahe, si Jiang Ruowei ay dumating sa may baba ng subdivision at nakipagkita sa ina ni Miss Su. Binigyan din si Tita Su ng isang sobre. Hulihin si Jiang Ruowei. Uuwi ako ngayon sa bahay ng Su. Ito ang kasunduan ng diborsyo, lagdaan mo muna. Hayaan na lang pirmahan ni Feng Jinsi mamaya. Ang utang natin, mababayaran na agad. Maghanap si nanay ng magandang pamilya para sa iyo. nanay. Bakit ganyan ka? Ayaw kong makipaghiwalay. Nasabi ko na. Kami ni Jinchi ay sabay na haharapin ito. Harapin? Anong gagamitin mo para harapin? 10 milyon. Gusto mong kasama siya sakta ng mga inutangan? Ngayon, dapat pumirma ka. Kung hindi ka pipirma, hihiga ako sa harap mo. Tita, pakiusap. Kausapin mo ng maayos. Huwag mong pilitin si Xiao Yu. Ikaw, isang mahirap na trabahador. Kumakain ka sa pera ng anak ko, tumutuloy ka sa bahay ng anak ko, ano ang maibibigay mo sa kanya? Hindi mo siya kayang pasayahin. Kaya, hiwalayan mo na siya. Huwag mo siyang sayangin. Nanay. Mula bata hanggang ngayon, sinusunod kita. Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko? Sinabi ko na, kami ni Jinsi, mababayaran namin agad ang pera. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Su Xiaoyu, para kang inaalihan. Hindi niya alam ang pagkatao ko. Tita, huwag po kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa pera. Anong paraan ang mayroon ka? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako at si Xiaoyu ay niloko ng dati kong asawa. May utang kaming 10 milyon. 10 milyon, paano mo babayaran iyon? Pirma ka na. Kung maghihiwalay kayo, mababayaran ang utang na ito. Ayaw mo namang bata ka pa, ay pasanin ng ganyang bigat, di ba? Tita, yang 10 milyon, ako ang magbabayad. Hindi kailangan makipaghiwalay si Xiao Yu at hindi rin kayo kailangang magdusa kahit kaunti. Jinsi, Isa kang empleyado lang. Nakatira sa bahay ni Xiaoyu. Saan ka kukuha ng 10 milyon? Jinsi. Hindi mo kailangang gawin ito. Ito ay problema ng pamilya ko. Pwede akong manghiram ng pera sa kaibigan. Pwede kong ibenta ang bahay at umupa na lang. Xiao Yu, ang iyong problema ay problema ko rin. Ihatid si Jiang Ruowei dito. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Pakawalan na siya. Feng Jinsi. Para sa babaeng ito, hinuli mo ako. Tita, hindi naman talaga ako isang ordinaryong manggagawa sa Shangjing. Ako ang presidente ng Shengshi Group, Feng Jinshi. Shengshi Group Presidente. Si Xiaoyu ay nagtatrabaho rin sa Shengshi, di ba? Ikaw hindi ba? Tita, isipin mo nga. Kapag ang amo ay nahulog sa tauhan, anong magandang mangyayari? Ang pamilya Feng ay isang mayamang angkan. Hindi para sa inyong mga ordinaryong pamilya. Xiaoyu,
Si Feng Jinxi ba talaga ay ang presidente ng inyong kumpanya? Si Jinxie ay talagang amo ko. At totoo nakasal kami. Kayo? Tita, huwag kang magpalinlang sa kanila. Si Feng Jinqi at si Su Xiaoyu ay pumirma lang 1 taon na kasunduan sa kasal. Hindi naman sila tunay na mag-asawa. Xiaoyu, totoo ang sinabi niya? Totoo bang kasunduan lang ang kasal ninyo? Tita Su, isipin mo nga, ang pamilya Feng ay isang nangungunang pamilya sa Shangjing. Kuya Jinxi ay tagapagmana ng Shengxi Group. Si Su Xiaoyu ay isang ordinaryong empleyado. Kapag natapos na ang kontrata, maaari niya itong iwanan anumang oras. At ang inyong utang ay wala pa ring solusyon. Si Xiaoyu ay mapapahiya. At maiiwan. Jiang Ruowei, huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Kung gayon, bakit kayo nagtatago kay tita? Su Xiaoyu, alam mo naman sa sarili mo, di ba? Sa huli, kapag natapos ang kontrata, maghihiwalay din kayo, di ba? Feng Jinqi, sinaktan mo ako para sa babaeng ito. Binalaan kita. Kung sasaktan mo ulit si Xiaoyu, hindi kita papakawalan. Feng Jinqi, ang pamilya Jiang at Feng ay magkaibigan ng ilang dekada. At para sa babaeng ito, puputulin mo ba ang samahan? Mukhang, ang pagtatapos ng partnership natin dati ay hindi ka natuto kung ganoon. Kailangan kong gawin ang pamilya Jiang na tuluyang mawala. Mawala? Ang pamilya namin ay isang angkan. Paano ito mawawala? Uy, tatay, anong nangyari? Ruawei, bumagsak na ang stocks ng pamilya. Jiang, malamang, magfa-file na ng bankruptcy. Manatili ka muna sa bahay. Huwag lumabas. Puro nangungutang ang nasa labas. Paano nangyari iyon? Tatay. Tatay. Jiang Ruowei. Hirap na ang pamilya Jiang at naglakas loob ka pang kumuha sa amin bilang goons. Bayaran mo na ngayon ang natitira. Kung hindi, ibubunyag namin na inutusan mo kaming manggulo sa pamilya Su at ang pagpapatubo mo ng pera. Feng Jinxi, ano ang ginawa mo? Tingnan mo mismo. Ito ang record ng transfer mo para sa collection ng Hongyuan at ang recording ng tawag kung saan inudyukan mo ang nanay ni Xiaoyu na pilitin siyang hiwalayan at ang ebidensya ng sabuatan mo sa Longteng Group sa pag-leak ng project. Documents, bawat isa ay matibay na ebidensya. Ito ay pagka mo. Feng Jinqi. Lakas mong loob na lokohin ako. Peke. Lahat ng ebidensyang ito ay napatunayan na ng pulisya at ang mga tauhan ng Hongyuan Collection ay naglabas na ng warrant. Pwede akong tumestigo anumang oras. Ano pa ang maari mong idahilan? Hindi ako naniniwala. Kung hindi dahil sa pamilyang Jiang na naawa sa'yo at nakipagtulungan sa'yo, magkakaroon ka ba ngayon? Feng Jinqi, huwag kang maging walang utang na loob. Walang utang na loob? 5 taon na ang nakalipas. Para makasama ang pamilya Lee, kusang sinira mo ang ating kasunduan at sinira ang proyekto ko noon. Ngayon ay binabaligtad mo ang lahat. Sinasabi mong ako ang walang utang na loob. Ang bagay na ito, hindi ko na inimbestigahan, ay pinakamalaking konsiderasyon na binigay ko sa'yo. Pinilit ako ng pamilya Lee. May dahilan ako. Feng Jinqi, pakinggan mo ako. Pakawalan mo ako. Pupuntahan ko ang pamilya Jiang para mag-invest sila. Magtulungan tayong muli. Hindi ba ito mas mabuti kaysa sa pagiging kasama mo ang matabang babaeng iyon? 100 beses na mas mabuti. Ang pamilya Jiang ngayon ay nasa panganib. May karapatan ka pa bang makipag-usap tungkol sa kooperasyon? Jiang Ruowei, mula simula hanggang dulo, hindi mo kasalanan ng mahalin ng sino man. Ang mali ay ang paggamit ng masasamang paraan. Ginalawang taong mahal ko, kailangan mong bayaran ng dapat na halaga at saka hindi rin siya ang tinatawag mong mataba. Siya ang lahat sa akin. Idadagdag ko pa sa iyo ang isa pang kaso. Iyon ay ang pag-insulto mo sa asawa ko. Feng Jinqi, makinig ka sa akin. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako ngayon lang. May tao ba? Bitawan mo ako. Feng Jinqi, hindi mo to dapat gawin sa akin. Isuko siya sa pulis kasama ang ebidensya. Feng Jinqi, Su Xiaoyu, hindi ko kayo palalampasin. Nanay, ano itong ginagawa mo? Xiaoyu? Pasensya na anak. Pasensya na, Xiao Feng, napilitan lang ako dahil sa utang ng tatay mo.
Puro pera lang ang iniisip ko. Pinilit kayong maghiwalay. Nagkamali ako. Pasensya na sa inyo. Nanay, naiintindihan kita. Alam kong ikaw ay takot kang masaktan ako. Takot kang hindi ko kayanin, hindi kita sinisisi. Pero ma, at mali pa ang pagkakaintindi mo kay Jinsi. Marami kang sinabing masasakit na salita, Jinsi. Ma, pasensya na sa iyo. Alam kong ikaw ay para sa ikabubuti ni Xiaoyu. Hindi ko na ito pinapansin. Xiaoyu Jinchi. Si Jiang Ruowei kanina, sabi niya kasunduan lang ang kasal ninyo. Totoo ba ito? Sa una, kami ni Xiaoyu, talagang kasunduan lang ang kasal namin. Noon, pinipilit kami ng pamilya naming magpakasal. May kanya-kanya kaming pangangailangan. Pero ang nararamdaman ko para kay Xiaoyu ay totoo, mula pa noon. Hindi ito peke. Mula noong unang beses ko siyang makita, nahulog na agad ang loob ko sa kanya. Ang pagtatago ng pagkakakilanlan ay dahil natatakot akong ma-pressure siya na isipin niya na ako ay CEO ng Shengxi Group. Sa halip na mahalin ako bilang tao, wala na yan. Gusto kong makasama siya habang buhay. Ma, huwag kang mag-alala. Pangangalagaan ko si Xiaoyu habang buhay. Hindi ko siya hahayaang masaktan, kahit kaunti. Tita, naniniwala ako sa iyo. Huwag kang mag-alala sa utang. Uy, Secretary Lin. Ang utang ni Tita Su na 10 milyon bayaran mula sa personal kong account at saka ang utang sa Hongyuan Collections. At ang dating asawa ni Tita ay ibigay na sa pulisya. Ibinigay na lahat sa pulisya. Opo, Feng Zong. Nanay, Xiaoyu. Tapos na ang utang. Simula ngayon, wala nang tao ang mang-aabala sa inyo. Xiao Feng, salamat sa iyo. Yinsi. Salamat sa iyo. Wala yan. Huwag ka nang magpasalamat, Secretary Lin. Sa paligid ng pamilya Su, magdagdag pa ng ilang tao. At saka, bantayan ng mabuti si Jiang Ruowei sa piitan para maiwasan ang extreme na gagawin niya. Feng Zong. Nakaayos na po. Ang feedback mula sa piitan, hindi stable ang emosyon niya. Lagi siyang nagbabanta, gaganti siya kay Madam. Dagdagan pa ang tao. Huwag hayaang makalabas si Jiang Ruowei. At saka, magpadala rin ng tao sa pamilya Jiang. Dito kay Xiaoyu. Ako mismo ang magbabantay. Opo, Feng Zong. Uminom ka ng lugaw para mainitan ang tiyan. Ang galing ng luto ni nanay. Gusto mo ba? Kung ganoon, simula ngayon, si nanay ay palaging pupunta para magluto para sa inyo. Xiaoyu, may konting bagay pa sa kumpanya ngayon. Babagal ako ng uwi. Uwa, may kailangan ka ba na matutulungan ko? Hindi na. Anong gusto mong kainin? Ibibili ko mamaya. Gusto ko. Nang ginisa na tangkay ng bawang na may baboy, braised pork belly, pearl milk tea, mouth-watering chicken, at shredded cabbage. Marami ba to? Hindi naman. Sabay tayong kakain. Bibilhin ko lahat. Sino yan? So Xiaoyu. Sa wakas nahuli kita. Kapag mag-isa ka sa bahay. Jiang Ruowei, hindi ka ba nasa detention? Paano ka nakalabas? Huwag kang lumapit. So Xiaoyu. Dahil sa'yo lahat ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito ngayon. At hindi babagsak ang pamilya Jiang. Si Feng Jinsi ay hindi rin magiging ganyan kalupit sa akin. Ngayon, sisirain kita para sumama ka sa libing ng aming pamilya Jiang. Saklolo, may tao ba? Tulong. Jiang Ruowei. Ang tapang mo? Jinsi, ang kamay mo. Feng Jinchi, galit ako sa inyo. Hindi ko kayo hahayaan. Pasensya na, Ginoong Feng. Huli na ako. Dalhin ninyo siya. Opo. Feng Jinchi, ikaw ang dahilan kung bakit nalugi ang pamilya Jiang. Kahit maging multo ako, hindi kita hahayaan. Yang Ruowei, nasa panahon ka pa ng sentensiya. Tumakas ka at nanakit ka. Ang buong buhay mo ay sa bilangguan. Sumunod ka sa akin. Jinsi, natuto ako ng konting first aid. Gamutin muna kita. At pagkatapos, pumunta agad tayo sa ospital. Baka medyo masakit. Tiyaga ka lang. Hindi masakit. Ganyan na. Sabi mo hindi masakit. Bakit ang tanga mo? Bakit mo ako pinagsaluhan? Walang problema. Basta okay ka lang. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo nang gawin yan ulit. Mag-aalala ako. Si
Sunod ako sa'yo. Xiaofeng, uminom ka ng sabaw ng manok para gumaling ang katawan mo. Salamat sa'yo ngayon. Iniligtas mo ulit si Xiaoyu. Salamat tita, walang anuman. Mag-usap kayo. Pupunta ako sa kusina para mag-ayos. Masarap ba? Xiaoyu. Tingnan mo, ano ito? Bakit hawak mo pa yan? Itong kasunduan. Mula nung tayo na. Hindi na ito wasto. Xiaoyu, mula sa coffee shop na iniligtas mo ako. Hanggang sa pagdaan sa maraming pagsubok, ang mga utang na hinahabol, at ang mga pakana ni Jiang Ruowei. Bawat oras na magkasama tayo, lalo pang pinagtibay sa akin na ikaw ang gusto kong makasama sa habang panahon. Feng Jinchi, Ang aking tunay na damdamin, hindi ito kasunduan, ito ay taos puso. Papakasalan mo ba ako? Maging asawa ko habang buhay? oh, Feng Jinchi. Oh. Magaling. Nakikita kayong sobrang magmahalan. Mapapanatag na ako. Ma, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Xiaoyu. Mula ngayon, tayo. Magsasama tayo ng maayos.